Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Martino. Taong 1988, Malaybalay, Mindanao. Magandang araw, gabi at hapon sa mga kabayan natin sa iba't ibang panig ng bansa at karatig bansa. Ako po si Martino, 57 taong gulang sa kasalukuyan. Noong una ayaw ko talagang ibahagi ang kwento na naging buhay ko noon. Unang rason, baka walang maniwala. Ikalawa, hindi ito ordinaryong karanasan. At isa akong rebelde noon. Mahilig din ako sa pakikinig sa mga kwentong tulad ng nangyari sa akin. Bagay na masasabi kong hindi lang pala ako ang may nakakatakot at nakakamanghang karanasan. Noong mga panahong ito, 23 anyos pa lamang ako. Ang totoo, galing kaming Basilan. Dulot na rin sa namumuong gulo sa lugar. Napilitan kaming lumikas. Ang nangyari kasi, lumaganap ang mga militar sa lugar. Hindi lang kami ang rebelde doon. Marami at may iba't ibang pinuno. Pero lahat, iisa lamang ang prinsipyo. Ang makamtan ang kalayaan sa sariling lupa. Ang problema, ilan sa mga kagaya naming mga rebelde ay sobrang mapagmataas. Gumagawa ng hindi kaaya-ayang mga bagay. Marahil alam nyo na ang mga pangyayaring ito sa lugar. Kasama ko ang aking commander na itago na lang natin sa pangalang Hillier at iba pang mga tropa. Dilikas namin ang lugar. Oo, rebelde nga kami pero ang pinakaaayawan namin ay gulo. Doon ko pa lamang naranasan ang mga masalimuot na buhay ng isang rebelde. Walang sumusuporta sa amin, kaya sariling sikap na lang. Hanggang sa umabot kami sa Malaybalay, nakihalubilo kami sa mga taga doon. Lingid sa kanilang kaalaman ang aming tunay na pagkatao. Maliban na lang sa pinsan ng aming commander, siya lamang ang tanging tao na nakakaalam kung sino kami. Siya si Tandang Muran. Bukid ang Malaybalay, pero mas bukid pa ang pwesto namin. Ilan lamang ang nakatira. Ang ikinabubuhay namin doon ay pagtatrabaho sa isang plantasyon ng saging. May namamasukan bilang boy sa isang bahay at ang ilan naman, bumukod sila. Pero nasa iisang lugar lang kami. Malapit kami sa isa't isa ni Hillier. May edad na ito na halos doble kumpara sa akin. Hindi naman sa pagsisipsip sa pinuno, pero magkaibigan talaga kami. Siya pa nga ang nagkumbinsi sa akin upang sumama sa grupo. Ito din ang bili ng aking ama noong nabubuhay pa. Pag-uuling ang pinasok naming gawain. Kaswalang na trabaho pero dala namin ang matataas na kalibre ng baril. Minsan na akong sinabihan ni Hillier kung gusto ko bang magkaroon ng agimat dahil ako na lang ang wala. Pero tinanggihan ko at sinabing para saan ko naman gagamitin. Hindi naman ako naniniwala sa mga agimat na yan eh. Akala ko ba pag meron kanyan di ka tatabla ng bala? Pero wala namang silbi. Eh yung mga kasama ko malakas doon, patay na di ba? Yan ang sinabi ko kay Hillier. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Gumiti na lamang ito at iniba ang usapan. Natanong niya kung kailan kaya kami makakapag-asawa. Natawa ko noon. Sapagkat kung iisipin ay napakahirap ng aming kalagayan. Nasa isip pa niya ang bagay na yon.
At isa pa, may edad na si Helier. Hanggang sa may pinakita siya sa akin, isang batong bilog na kulay itim. Ang sabi niya, galing pa daw ang bagay na ito sa kanyang yumaong lolo. Isa ding leader ng samahan. Tinanong ko kung ano ang bagay na yon. Hanggang sa nagulat ako nang sabihin niyang mata ng demonyo. Hindi ako kumbinsido ng mga sandaling yon. Sapagkat doon pa lamang ako nakarinig ng isang gamit na kakaiba ang pangalan. Nakakapagtaka. Sa dinami-dami ng agimat, bertud, tangan, mutya o iba pang mga gamit na ginawang pangalawang Panginoon. Ito pa lamang ang unang beses kong makarinig ng mata ng demonyo. Ipinaliwanag niya sa akin ang bisa. Ayon kay Helier, pagiging aswang ang bisa sa oras na lunukin ang bagay. Hindi ako nakapagsalita. Nakaramdam ako ng takot dahil sa tono ng kanyang pananalita. Sobrang nitong seryoso. Nakikita ko pa ang mga mata. Nanlilisik habang tinititigan ang gamit. Dagdag ni Helier, nagamit na niya ng ilang beses ang bato. Ang una, ito ay noong paslangin ang kanyang ama ng grupo ng militar. Ninais niya makapaghiganti. Nilunok niya ang bato at ilang sandali lang ay nakaramdam si Helier ng pag-init ng katawan. Hanggang sa hindi niya namalayan, nawala na pala siya sa sariling pag-iisip. Nadatnan na lamang niya ang sariling nakahandusay sa gilid ng batis at malansa ang katawan. Duguan ito na labis niyang pinagtataka. Hanggang sa dumating ang araw na nakarinig siya ng balita na may pinatay na isang pamilya malapit sa lugar. Kagagawa nito ng isang aswang. Kinabahan si Helier. Naisip niya na siya ang salarin. Ang problema nga lang, wala siya sa ulirat ng mga oras na yon. Natanong ko pa kung bakit naluwa niya ang gamit. Alam ko ang bato ng aswang. Sa oras na malunok mo ito, hindi nalalabas sa katawan maliban na lamang kung mamamatay ka. Yun din ang akala ko dati. Pero naisuka ko eh. Uminom ako ng gamot ng lolo at katunayan. Dala ko rin ng likido. Ito, wika ni Helier. Binuklat niya ang bag at may nakita akong bote doon. Kulay itim at hindi ko makita kung ano ang laman sa loob. Ang sabi naman ni Helier, magkahalo na iba't ibang klase ng halaman na nilagyan ng katas ng tao at hayop. Nantiri ako nang marinig ko kung ano ang laman. Dagdag pa ni Helier, maraming klase ng langis ang lolo. Lahat, maliban sa laman, ay may halo ding orasyon para lumakas ang bisa. Ng mga sandaling yon, lumalim ang usapan namin kaya nag-iba ako ng storya at inoon sa aming ginagawa. Maghahapon na ng mga oras na yon, hindi pa namin naiaahon ang mga uling sa hukay. Napapaisip ako, marami ang lahi ng mga aswang. Lalo na't mga rebelde nga kami at hindi maiiwasang makakita ng iba't ibang nilalang sa gubat. Napapaisip ako kung bato lamang ba ang dahilan o hindi naman kaya nasa dugo talaga nila ang pagiging aswang. Mula noon, panay na ang pag-oobserba ko kay Helier. Baka may ginagawa na itong iba na hindi ko alam. Isang gabi, habang nagpapahinga sa isang kamalig sa tabi ng bahay ni Tandang Moran, napansin ko na biglang bumangon si Helier. Maaliwalas ang panahon. Payapa at sobrang kintab ng buwan na mga sandaling ito. Tahimik na bumaba si Helier sa kamalig. Hanggang sa bigla na lang itong humangos. Yun bang naghihingalo?
pero tunog malaking hilik. Bumangon ako at sinuri ang kanyang kalagayan. Nagulat ako nang makita ko siyang nakatingala. Nakatuwad pa ito. Nakaangat ang siko pa itaas. Pinapagpag na parang lilipad. Sinitsitan ko pa si Helier, pero hindi ako pinapansin. Hanggang sa buwaba na rin ako sa kamalig at lumapit sa kanya. Halos sumabog ang ulo ko nang biglang lumingon siya sa akin. Nakita ko ang kumikintab na malapusang mga mata ni Helier. Bumuka pa ang bibig tapos lumapit sa akin. Teka, sandali. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Subalit, ginewang-gewang lamang nito ang kanyang ulo na parang bayawak. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Naisip ko na baka kung anong gawin sa akin ni Helier. Napatras ako hanggang sa bigla na lang siyang kumaripas ng takbo, papunta sa masukal na sagingan. Halos maputol ang paghinga ko sa matinding takot. Nagsisinungaling sa akin si Helier. Aswang talaga ito kahit hindi pa niya nalunok ang bato. Hinayaan ko lang ang kaibigan ko. Hanggang sa pagsapit ng madaling araw. Bigla na lamang may kumalabog sa likod ng kamalig. Nagulat pa ako noon. Hinawi ko ang pawid na dingding at nakita si Helier. Nakataob sa lupa. Dali-dali akong lumabas at sinuri kung anong nangyari sa kanya. Hanggang sa nakita kong puno ng dugo ang muka. Napamura pa ako dahil alam ko may ginawang paghasik si Helier. Inalalayan ko ito hanggang sa makapasok sa loob at pinunasan ang bibig. Sinuri ko pa ang mga ngipin at nakita kong pantay at matutulis. Sobrang lakas ng hilik at kahit anong tapik ko sa mukha niya, hindi ito nagigising. Hanggang sa muli akong nakatulog. Pagsapit ng umaga ay wala na si Helier sa tabi ko. Narinig ko na lamang ang boses niya. Tinatawag ang pangalan ko sa labas. Pagsilip ko mula sa bintana, nakatungtong na ito sa isang bato habang nagkakape. Parang wala lang nangyari. Kalmado at sumisipol-sipol pa si Helier. Nag-aalinlangan akong lumapit sa kanya. Subalit bigla na lang siyang nagsalita. Magmadali ka, Martina. Angat na ang araw, oh. Wika ni Helier. Hindi na ako nagsalita matapos yon. Kahit nakakaramdam pa ng takot, hindi ko ito pinahalata. Sa isip ko matagal na itong ginagawa ni Helier. Ang nakita ko kagabi, ito ang anyong aswang niya at wala siya sa ulirat ng mga oras na yon. Subalit matapos yon, habang naglalakad papunta sa ulingan, hindi ako kinakausap ni Helier. Yung mga mata nito ay parang ilang at hindi makatitig sa akin. Kaya diniretso ko na siya. Sinabi ko ang patungkol sa kanya kagabi. Nakita ko ang pagkadismaya sa itsura ng kausap. Bumagsak ang balikat at napabuntong hininga. Ang sabi sa akin ni Helier, hindi daw siya naging maingat. Kumakalam na ang sikmura niya kaya nagmadali siyang lumabas. Nanghingi pa ito ng pasensya sa akin. Habang ako naman, parang wala lang at normal. Kaso hindi ko mapigilang pagsabihan siya. Nagsisinungaling ka sa akin, tama? Walang pag-aalinlangan kong tanong sa kanya. Tumugon naman si Helier na tama at nagsisinungaling siya. Dagdag pa nito, aswang na talaga si Helier at nasa dugo na nila.
Ang pinakita niya sa akin ay batong tanga na nagpapalakas sa pagiging aswang. Kaso nga lang, mas mabagsik ang kalalabasan. Literal na halimaw at hindi niya kayang kontrolin. Alam naman niya na lumapit ako sa kanya kagabi. Kaso hindi na siya makabalik. Bagaman binabalot na ako ng takot na mga oras na yon, nanatili pa rin ang trato ko sa kanya bilang kaibigan. Mula nang sumali ako sa grupo, ayon kay Hillier, ako lamang ang nakapagpabago ng kanyang prinsipyo. Nais na niyang itigil ang pagpatay sa ibang tao. Kamuntikan ko nang mapatay ang tatay mo dahil sa batong ito. Nakonsensya ako. Mabuti na lamang at nalaman kong kinabukasan, buhay pa siya. Ang totoo, ako ang nagtangka sa buhay niya noon. Dahil sa magkaibang opinyon namin na hindi ko nagustuhan. Kung gaano ka kalapit sa akin, mas malapit ang tatay mo noon. Namatay nga lang ito dahil sa sakit sa baga. Wika ni Hillier. Nagulat ako sa sinabi niya. Matay tao pala si Hillier. Nagkaroon pa sila ng bangayan ng tatay. Dagdag pa ni Hillier. Bago pa man ako pumasok sa grupo, kilala na ang rebelding grupo nila na isang mersenaryo. Nanumpa siya kay tatay na babaguhin ang buhay rebelde. Gagabayan din niya ako para hindi maging masamang tao. Maraming katanungan ang pumasok sa isipan ko. Lahat ng mga kaganapan, pati ang paggabay sa akin ni Hillier. Napagdugtong-dugtong ko lahat ng ito. Napagtanto ko na hindi nagsisinungaling sa akin ang tao. Totoo at nararamdaman ko ang pag-aaruga na parang tunay na ama. Kahit kaibigan lamang ang turing ko sa kanya. May pinaguhugutan pala ito ng dahilan. Matapos niyang maipaliwanag sa akin ang lahat, nawala na ang takot na aking nararamdaman. At sa halip, kumirot ang dibdib ko dahil nakaramdam ako ng pagmamahal ng isang ama. Ngunit hindi ko inaasahan na ng mga sandaling yon. Ito na pala ang huling linggo ng buhay ni Hillier. Parang ang sinadya dahil nalaman ko lahat bago pa ito namatay. Tinambangan kami noon sa bahay ni Tandang Moran. Isang armadong grupo at niratrat ang buong bahay. Ang pinagtataka ko noon, sa dami namin sa loob ay nagkataong si Hillier pa talaga ang maraming tama at nasawi. Yung iba naming kasama, buhay pa at nagawa pang makasagot ng putok. Doon na umatras ang mga kalaban. Hanggang sa sinabi sa akin ng isa naming kasama, sinalo pala ni Hillier ang lahat ng balang tatama sa amin. Dagdag pa nito, nag-usal bigla ang tao tapos tumayo. Isang klase ng tagaliwas. Pero hindi para kay Hillier kundi para sa amin. Hindi ko na malayang lumuluha na pala ang aking mga mata. Binuwis ni Hillier ang buhay kapalit ng karamihan. Kita din sa mga kasamahan ko noon ang pagdadalamhati. Isang mabuting pinuno si Hillier. Batid ko naman ito dahil ramdam ko ang pagmamahal niya sa amin. Pagkatapos ng pangyayari, inilibing namin ang labi sa likod lang ng bahay ni Tandang Moran. Galit at puot ang nanaig sa akin na mga sandaling yon. Naisip kong magiganti ngunit hindi ko alam kung sino ang kalaban. Nakasuot sibilyan lang ang mga ito. Nakatabon pa ang mga mukha ng tela. Isa-isang tumiwalag ang aking mga kasamahan.
Walang natira maliban na lang sa akin. Binalot sila ng pangamba na baka hindi na sila mailigtas pa sa susunod. Wala naman akong nagawa dahil sila mismo ang nagpasya. Nanatili muna ako sa lugar. Nasa akin ang lahat ng gamit ni Hillier. Iniisip ko pa noon kung paano makakapaghigante. Maliban sa nag-iisa na lamang ako, hindi ko pa kilala ang kalaban. Mga militar ba o kapwa rebelde? Hanggang sa naalala ko ang sinabi ni Hillier noong naisipan niyang magiganti sa pagkamatay ng lolo. Nilunok niya ang mata ng demonyo. Naisip kong gawin yun. Pero sa likod nito ay pangambang baka sapitin ko din ang sinapit ng matanda. Baka matulad akong hindi ko kayang kontrolin ang sarili at pumatay na lamang ng kung sino-sino. At isa pa, baka hindi gumana sa akin dahil tao ako at hindi dugong aswang. Hanggang sa nabati ang atensyon ko ni Tandang Moran, ang kumupkop sa amin at nagpatira sa bahay. Hindi ko alam kung bakit bigla ko sinabi sa kanya, "Manong, pwede bang humingi ng pabor? Gusto ko po sanang magiganti sa mga pumatay kay Hillier eh. Alam kong alam niyo ang pagkatao niya. Susubukan kong saluhin. Saluhin yung pagiging aswang niya." Nagulat pa si Tandang Moran sa sinabi ko. Sinabihan pa akong nahihibang na. Hayaan ko na lang daw at baka pati ako ay mamatay rin. Pero iginiit ko sa kanya ang gagawing plano. Ibinigay ko sa matanda ang bote na may lamang gamot at sinabihang ipainom sa akin ang laman sa oras na umuwi ako. Hindi nakakibo si Tandang Moran. Tinitigan ako sa mga mata. Ilang sandali lang ay tumango ito at sinabing ikaw ang bahala. Kinagabihan, nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang mata ng demonyo. Habang si Tandang Moran naman, kita ang pagkabalisa sa sobrang takot. Pagkulunok ko sa bato, wala namang nangyari. Nagkatitigan pa kami noon ng matanda. Hanggang sa bigla na lang akong nasuka, nahilo at sobrang init ng katawan. Nang mga sandaling yon, nararamdaman ko ang pagdalab ng gamit. Inaasahan ko ding mawawala ako sa sarili. Ngunit iba ang kinalabasan. Nasa wisyo lamang ako. Nakikita ko ang sarili ko noon na unti-unting nagbabago. Para akong binabalian. Ramdam na ramdam ko ang pagsakit ng aking kalamnan. Naririnig ko din ang paglagotok ng mga buto. Kitang-kita ko ang mga kamay na humahaba. Lumaki ang mga ugat at bumulwak ang dugo sa aking bibig. May sumirit ding dugo sa daliri at humaba ang aking mga kuko. Nakita kong tila tatakbo na si Tandang Moran. Napatingin ito sa paligid ng bahay. Sinasabing wag ko daw siyang sasaktan. Napatanong ako sa aking sarili kung bakit nananatili akong kalmado. Sinabihan ko si Tandang Moran na wag matakot. Hindi na ito nagsalita. Lumabas na ako ng bahay dahil hindi ko matiis ang kakaibang amoy sa loob. Sinabihan naman ako ni Tandang Moran na aalisin niya ang mga pangontra kay Hillier noon. Dahil kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala talagang masakit sa ilong ang amoy ng goma at bawang. Nasisilaw din ako sa dalang punyal ni Tandang Moran na gawa sa tanso. Ayaw kong lumapit sa kanya.
Pinagmamasdan ko lang ito habang inaalis ang mga pangontra sa buong lugar. Ang problema, yung akala kong malalaman ko kung sino ang pumatay kay Hillier. Hindi pala. Oo, lalakas ang pakiramdam mo sa anyong aswang. Pero hindi yon ang sandata upang malaman kung sino ang kalaban. Tipikal lamang ako kung gumalaw. Parang normal lang din. Pero ang kaibahan ay mas malayo ang nakikita ko sa anyong aswang. Malakas din ang pang-amoy at kahit malayo. Alam ko na merong tao. Sinubukan kong tumakbo at umakyat ng puno. Nagawa ko ito ng walang kahirap-hirap. Literal na meron ako na mga katangian ng aswang. Sinubukan kong maglibot sa lugar. Inaalam ko sa mga karatig baryo kung sino ang mga salarin. Pinapakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Kadalasan sa mga bahay, may nararamdaman akong pangontra. Madalas may mga tangan ang tao. Hindi naman yon may pagkakaila. Dahil bukid at partikular na ang agimat sa lugar. Ginalugad ko ang lahat pero wala akong nasagap na impormasyon. Hanggang sa napag-isip-isip ko na lang na umuwi. Pagkarating ko sa tahanan, madaling araw na. Gising pa si Tandang Muran at inaantay ako. Kagad siyang nagtanong kung merong nangyari. Umiling ako at sinabing wala. Wala akong ginawa kung hindi ang maglibot lamang. Natauhan ako noon. Malamang nakatakda na ang araw na yon para mamatay si Hillier. Inisip ko na lamang na paghihiganti ito ng mga taong napatay niya. Natatakot din ako na baka hindi na ako bumalik pa sa normal. Kaya kagad kong ininom ang laman ng bote. Maniwala man kayo sa hindi. Natumba ako at nawala ng lakas. Hanggang sa dumilim ang paningin at namalayang ko na lamang ang sariling nakahiga sa katre sa loob ng bahay ni Tandang Muran. Nakita ko ang matanda sa tabi. Nakangiti at tinatapik pa ang aking balikat. Sinabi niyang hindi na niya ibabalik pa sa akin ang bato. Kinuha niya ito matapos kong maisuka. Pinayuhan na lamang ako ni Tandang Muran na magbago. Ilaan ang buhay sa tama at mabuti. Burahin ko na lamang sa isipan ang pagiging rebelde. Ang totoo, masaya ako dahil nakabalik pa ako sa normal. Pinagsisihan ko kung bakit ko sinubukan ang gamit. Pero wala din naman akong napala. Ang masaklap, nagdulot pa ito na matinding takot sa akin. Buong akala ko ay mawawala ako sa sarili. Natawa na lamang ako noon. Magpaganon pa man, hindi ko na kinuha pa ang gamit. Hinayaan ko na lamang ito kay Tandang Muran dahil alam ko namang nasa mabuti itong kamay. Binago ko ang aking landas. Nagparehistro ko bilang residente ng bansa sa pamamagitan ng pagkuha ng sedula. Hanggang sa kalaunan, nakatagpo ako ng isang trabaho. Doon ko naman nakilala ang aking napang-asawa. Hanggang sa ngayon, nananatiling sariwa pa sa akin ang lahat. Ang karanasang makasama ang isang aswang at maging isang aswang. Lahat ng ito ay dahil lamang sa aking kaibigan na si Hillier. At ang batong tinatawag niya na mata ng demonyo. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng aking kwento. Nawa ay nagustuhan niyo po ang narinig niyo. Ang opinyon ko lamang po sa ating kwento, ano?
Iba po talaga ang lakas ng pagkakaibigan. Nagagawa mo ang mga bagay na kahit alam mong ayaw mo o hindi mo kayang gawin. Gagawin natin yon para sa ating kaibigan, katulad ni Martino. Pero kagaya nga sa ating kwento, dapat manatili pa rin tayo sa ating prinsipyo at gawin natin ang tama base sa ating moral. Kaya muli, nagpapasalamat po ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan kung anuman ang ginagawa ko. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Bartolo. Taong 1974. Probinsya ng Bicol. Buwan ng Desyembre. Kung kailan madalas na nagkakasama-sama ang pamilya. Kaya isa ito sa pinakaaabangang selebrasyon ng mga Pilipino. Kasalukuyang naninirahan si Bartolo at ang ina sa Maynila. 7 taon na ang nakalilipas magmula na magpasya ang mag-ina na dito muna magtrabaho. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya. Hindi naging madali ang unang buwan. Palipat-lipat sila ng tahanan at trabaho. Maibigay lamang sa anak ang mga pangangailangan. Sa awa ng Diyos, makalipas ang ilang taon, nagawa na ng ina na makapagpundar ng sariling tahanan at naipasok si Bartolo sa magandang paaralan. Kahit sa Maynila na nakatira, nakaugalian na ng mag-ina na umuwi ng Bicol para bisitahin ang lolo't lola ni Bartolo. 1 linggo pa man bago pumunta ng Bicol, wala nang mapaglagyan ng pananabik ni Bartolo. Naroon sa probinsya lahat ng pinsang kasing edad lamang niya. Kaya napakasaya ni Bartolo tuwing ipinagdiriwang ang selebrasyon. Bago umuwi sa Bicol, pumunta muna ang mag-ina sa mga pamilyahan para kahit papano ay may maiabot sa mga kamag-anak. Si Bartolo naman ang namili ng mga ipapamigay sa kasing edad na pinsan. Pagsapit na nakatakdang araw ng kanilang pag-uwi, maaga pa lamang ay nakapila na ang mag-ina sa kanilang sasakyan papuntang Bicol. Dahil 5 oras ang itatagal ng biyahe. Nang makarating ang dalawa, sa daungan pa lamang ay sinalubong na sila ng lolo't lola. Kasama na rin ang mga kalaro. Kaya naman, masayang naglakad ang buong pamilya pauwi ng tahanan. Iisa lamang ang bahay at magkakasama na ang mag-anak na nakatira doon. Malaki naman ito. Gawa sa konkreto at may 6 na kwarto. Sinadya ito ng mga magulang upang mapaglagian ng ibang anak sa tuwing uuwi ng Bicol. Nang araw na yon, puro kamustahan at kwentuhan ang naganap. Pero maagang nakatulog ang mag-ina ng dahil sa pagod. Kinabukasan, matapos makakain ng tanghalian, pumunta ang mag-anak sa taniman ng niyog para kumuha ng buko na kanilang ihahanda mamayang Noche Buena. Dumaan sila sa likod ng tahanan. May nagsisitaasang damo ang babagtasin bago makarating sa taniman. Habang naglalakad, tuwang-tuwa ang mga bata dahil madami silang nakuhang insekto. Katulad ng mga gagamba na tinago naman nila sa kumpol ng dahon. Pagkarating naman sa taniman ng niyog, naging abala ang mga matatanda habang ang mga bata naman
panay lamang sa paglalaro. Matapos makakuha ng 3 sakong niyog, umuwi na ang mag-anak. Ang buong maghapon ay nilaan sa pagluluto ng kakanin at paglilinis ng tahanan. Pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, lahat ay nakahanda na. Inilabas na ni Bartolo ang lahat ng regalong ipamimigay sa mga pinsan. Naghain naman ang lola ng makakain sa oras na yon dahil hindi pa pwedeng kalabin ang nakahanda sa lamesa. Pagkatapos, nagboluntaryo na ang mag-ina ni Bartolo na hugasan ang pinagkainan. Habang ang mga bata naman, lumabas muna ng tahanan para maglaro sa may matataas na damo. Hindi naman ito pinigilan ng mga magulang. Sanay na ang mga bata na maglaro sa lugar. Sumama rin si Bartolo para mangolekta ng mga gagamba. Ngunit bago pa man makalis, pinayuhan na ang mga ito na huwag tatagal at huwag maghahabulan sa gitna ng damuhan. Lumabas na ang mga bata habang ang matatanda naman abala lamang sa kwentuhan. Hindi maipaliwanag ni Bartolo ang nararamdamang saya dahil tuwing Desyembre lamang niya nagagawang makapaglaro sa gabi at kasama ang mga pinsan. Nagkanya-kanya sila sa paghuli ng mga insekto, habang si Bartolo naman binabantayan ang mga gagamba. Maya-maya pa, bigla na lamang itong tumakbo sa gitna habang sumisigaw. Ayon kay Bartolo, nakawala ang mga nahuling gagamba, kaya siya tumakbo sa gitna at nagsisigaw. Sumenyas naman ang pinsan na huwag siyang masyadong magingay at baka mapauwi sila. Natahimik naman si Bartolo nang bigla namang nagsisigaw ang pinsan at sinabi na may nakita itong bugsok. Hindi man alam kung ano ito, ngunit sumabay na lamang siya sa pagkaripas ng takbo pauwi. Nang makarating sa tahanan, tumawa ng malakas ang pinsang sumigaw at sinabing biro lamang iyon. Nagtawanan na din ang iba pang mga kasamahan at napatanong si Bartolo kung ano ang bugsok. Kaagad namang tumugon ang pinsan. Isa itong aswang na patiwarik kung maglakad. Nakaramdam ng takot ang bata. Matagal nang hindi nakakarinig ng kwento tungkol sa aswang. Kaya pagkatapos nun, naglahad ang iba pang pinsan ng mga karanasan sa kababalaghan. Makalipas pa ang 1 oras, tinawag silang magpipinsan ng ina ni Bartolo. 1 oras na lang at malapit na nilang salubungin ang Pasko. Nagumpisa ng magrosaryo ang lola kaya nagkaroon ng katahimikan sa tahanan. Ilang sandali pa, sumapit na ang 12:00 ng gabi. Lahat ay masayang nagsalo-salo sa pagkainan. Wala namang mapaglagyan ng tuwa ang mga bata nang isa-isa nang magbukas ng regalo. Naging masaya naman ang buong gabi ng batang si Bartolo. Kinaumagahan, maagang nagpaalam ang mag-ina na uuwi muna ng Maynila dahil may trabahong nag-aabang sa susunod na araw. Hinatid naman sila sa sakayan at pinabaunan ng halik ng lolo at lola. Habang nasa biyahe, panay ang kamot sa binti ni Bartolo. Nagulat siya na may makapang matigas sa loob ng binti. Ayon dito, parang may batong nakabaon. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ina at sinabing kasalanan niya dahil hindi siya naghugas ng katawan pagkatapos maglaro sa talahiban. Nanahimik na lamang si Bartolo hanggang sa nakatulog.
Nang akmang bababa na sana, hindi na mailakad pa ni Bartolo ang mga paa dahil sa sobrang pamamaga ng binti. Kaya mabigat man, kinarga na lamang ito ng ina para lamang makauwi ng tahanan. Pagkarating ng bahay, pinainom muna ng gamot at dahil kinakailangan ng pumasok, iniwanan muna ng ina ang bata at binilin ang mga iinuming gamot sa bote. Maghapon namang nakahiga si Bartolo. Hindi naman masama ang pakiramdam. Ngunit hindi lang talaga maigalaw ang mga binti dahil sa sobrang pamamaga. Bandang 4:00 ng hapon, nang makauwi ang ina ay dahan-dahang inalalayan si Bartolo papunta sa pinakamalapit na ospital sa lugar. Ngunit ayon sa mga doktor, hindi nila matukoy ang sanhi. Binigyan lamang ito ng lunas para humupa ang pamamaga. Nagpasalamat naman ang ina at dahan-dahang naglakad palabas hanggang sa makauwi. Pagkarating sa tahanan, kumain na ng hapunan si Bartolo. Ininom ang gamot at maagang nakatulog. Hindi naman mawala sa ina ang pag-aalala dahil halos mapunit na ang balat ng bata sa sobrang pamamaga at natutuklap na din ito. Niyakap niya ang anak at nakatulog sa ganong posisyon. Bigla na lamang nagising ang ina nang marinig na umiiyak si Bartolo. Ayon sa bata, napakasakit ng balat na tila tinutusok. Ayaw din niyang madikit ang paa at binti sa anumang bagay dahil masyadong mahapdi. Dahil alam ng ina ang sakit na dinadanas ng anak, kumuha ito ng 2 pahabang tela. Itinali ang mga paa ni Bartolo, habang ang dulo ng 2 tela isinabit sa kahoy na nasa tapat ng higaan. Hanggang sa tanging likod na lamang ni Bartolo ang nakalapat sa higaan. Dito lamang nakaramdam ng kaunting ginhawa ang bata. At ayon sa ina, nakakaawa ang sitwasyon nito. Ngunit kinakailangan gawin para sa ikabubuti ng anak. Hindi na natulog ang ina. Magdamag lamang na hinilot ang binti ni Bartolo gamit ang herbal na gamot. Pagsapit ng umaga, naligo muna ang ina. Bago pa man umalis papuntang trabaho, inilagay na nito malapit sa higaan ni Bartolo ang mga gamot, pagkain, pati na rin ang tubig. Ibinilin sa oras ang anak ng pag-inom ng gamot, pati na rin ang pagkain. Tumango naman ito at muling nakatulog. Nagising si Bartolo nang makaramdam ng gutom ngunit hindi niya maabot ang tubig. Kaya naman, dumapa ito. Iniangat ang likod sa pamamagitan ng pagtulak ng kamay at braso sa higaan. Habang ang binti naman, nakabitin pa rin patiwarik. Ito lamang ang paraan para makagalaw sa pwesto. Pagkakuha ng tubig ay bumalik na sa pagkakahiga at nagumpisa ng kumain. Sa maghapong yon, sa ganitong paraan lamang gumagalaw si Bartolo. Pagkarating ng ina, nagulat ito sa nakitang posisyon ng anak. Ngumiti naman si Bartolo at sinabing ayos lamang siya dahil sa ganung paraan lamang talaga pwedeng makagalaw. Isang linggong naging ganito ang sitwasyon sa tahanan. Kung sino-sino ng manggagamot ang dinadala ng ina. Ngunit ni isa ay walang makagamot sa bata. Hanggang sa nasanay na si Bartolo na kamay ang ginagamit sa paglalakad. At sa katunayan, kahit tanggalin ang tali sa paa, kaya nitong maglakad sa patiwarik na posisyon. Pero nababahala na ang ina dahil meron siyang nakikitang kakaiba sa anak.
Hanggang sa isang araw, biglang nag-iba ang ugali ni Bartolo. Ayaw na magpahawak sa ina. Nakakatakbo gamit ang kamay at higit sa lahat, oras-oras binibigkas na umuwi na sa probinsya dahil doon siya masaya. Hindi na alam ng ina ang gagawin ng mga oras na yon. Nagpaalam na ito sa trabaho na mawawala muna ng halos 2 buwan para maipagamot ang anak. Mabuti na lamang at mabait ang amo, kaya kagad siyang napagbigyan. Pumunta na din ito sa eskwelahan ni Bartolo. Ipinaalam ang sitwasyon. Mahirap man ngunit matyagang kinarga ng ina ang anak sa buong biyahe. Hindi naman ito mapakali dahil madalas nababangga ang mga binti ng bata. Pinagtitinginan man ng mga tao, ngunit hindi na lamang ito pinansin ng ina. At kung may nagtatanong man, sinabi na lamang na may sakit ang anak sa pag-iisip. Nang makarating sa lugar, napaiyak na lamang ang lola sa sinapit ng apo. Gulat na gulat din ang iba pang kamag-anak nang akmasa ng kakargahin ng tiyuhin si Bartolo. Bigla itong tumakbo ng nakatiwarek, pumunta sa mataas na damo. Dali-daling sumunod ang lahat. Nakita nila na biglang sumaya si Bartolo. Napayak na lamang ang ina nang makita na kakaiba na ang anak. Tinangka pa itong dakpi ng tiyuhin, ngunit hindi nahuli dahil napakabilis ng kilos ng bata. Kaya pinatigil na lamang ito ng lolo. Sinabing tawagin si Mang Carlo na dalubhasang albularyo sa lugar. Isa sa mga tiyahin ang umalis para tawagin ang albularyo, samantalang ang iba naman natutulala na lamang habang pinagmamasdan si Bartolo sa damuhan. Kagad namang nahanap si Mang Carlo, kaya mabilis lang nakarating ang tiyahin sa tahanan. Itinuro ng lolo ang parte kung saan naroroon ang bata. Kaagad namang nagsagawa ng orasyon ng matanda. Walang ano-ano eh. Lumapit si Bartolo ngunit galit na galit. Tila gustong kagatin ng albularyo. Ipinagpatuloy lang ng matanda ang pagdadasal. Halos mabaliw naman si Bartolo at panayang ikot sa damuhan. Niyakap ng albularyo ang bata sa mabilisang paraan. Hinugot ang isang patalim sa bulsa sabay tusok sa magkabilaang binti. Namangha naman ang lahat nang may makuha itong 2 malaking bato. Pagkalipas ng ilang minuto, nawalan ng malay ang bata at natumba ang albularyo. Inalalayan ito ng mga tiyuhin. Pinaupo sa lilim ng kahoy, samantalang yakap ng ina si Bartolo na nakahandusay sa lupa. Nagsimula namang kausapin ng albularyo ang lolo ng bata. Isang bugsok ang nagtangkang kunin ang buhay ng iyong apo. Maaaring nasagi niya habang naglalaro. Hindi man ito nakikita. Ngunit marami silang namumuhay dyan sa damuhan, kasama ng mga insekto. Mabuti na lang at nakaya ko pang bawiin ang bata. Sa mga oras na yon, tuluyan na sana siyang makukuha ng mga bugsok. Dahil sa kinikilos ng bata, ang mismong kilos ng mga nilalang. Kaya bantayan mo pa ang ibang apo mo. Hanggat maaari, wag na wag silang maglalaro sa matataas na damo nang maiwasan silang magambala. Wika ng albularyo. Tumango na lamang ang lolo at pagkatapos makapagpahinga, nagpaalam na ang albularyo sa pamilya. Nagpasalamat naman ang mga ito. Binahiga nila ang walang malay na si Bartolo sa lilim ng puno.
Halos kalahating oras pa ang lumipas ng magkamalay. Kinarga na ito ng tiyuhin pauwi habang si Bartolo naman umiiyak dahil sa lalim ng sugat sa binti. Pagkarating sa tahanan, nagpakulunan ng dahon ng bayabas ang lola at pinalamig. Pagkatapos, pinanglanggas na sa sugat at may pinainom na mga herbal na gamot para mawala ang sakit. Walang ibang ginawa ang mga tao sa tahanan, kundi pagtulungang mapagaling ang bata. 1 linggo pa ang lumipas ay tuluyan nang nawala ang pamamaga ng binti ni Bartolo. May sugat pa man ngunit nakabalik na sa normal ang paglalakad. 2 buwan ang ginugol ng mag-ina sa lugar. Hindi naging madali na alisin sa alaala ng anak ang masasamang nangyari. Ngunit dahil sa mga pinsang nakakalaro, nanumbalik ang dating masayahing anak. Nang maging maayos na ang lagay ng bata, bumalik na ang mag-ina sa Maynila. Ipinagpatuloy ang buhay. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang mangyari ito kay Bartolo. Ngunit sariwa pa rin sa isipan ang kagimbal-gimbal na sinapit sa hindi sinasadyang engkwentro. Sa nilalang na kung tawagin ay bugsok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Elisio. Taong 1991, probinsya ng Cebu. Kasalukuyang naghahalo ang lungkot at pagod sa buong pamilya ni Elisio. 5 buwan na ang ginugol nila kakapagamot sa amang may karamdaman. Dire-diretso ang pagpayat at panghihina na tila hindi nakakakain. Sa katunayan, malakas naman itong kumain ngunit patuloy pa rin ang pagpayat at panghihina. Hindi naman sinusuko na mag-anak ang paghahanap ng lunas kaso nga lang, kung saan-saan na sila nagpupunta, ngunit wala pa ding mahanap na lunas. 8 silang magkakapatid. Si Elisio ang panganay, kaya karamihan sa responsibilidad ay pasa niya. Ang ina naman ay nagtitinda lamang ng gulay, kaya kinakapos talaga ang mga ito. Lalo pat kung saan-saan sila nakakaabot, makahanap lamang na makakagamot. Isang gabi, habang nagtitipon ang buong pamilya sa higaan ng ama, nagbiro pa ito sa kanila. Kapag nagsimula ang burol ko, sa unang 9 na araw, bantayan niyo ang labi ko Lalo ka na Elisio. Siguraduhin mong maliwanag ang paligid. Biro ng ama. Hindi naman umimik ang pamilya. Lalo pat hindi nakakatuwa ang sinabi ng ama. Nagbukas naman ng panibagong usapin si Elisio. Nagbiruan ang mag-ama na dati pa talaga nilang ginagawa. Lumaki ang binata na malapit sa ama. Kaya naman mabigat sa kalooban na makitang nakahiga na lamang ito parati. Ngunit itinatago ang lahat sa pamamagitan ng biro. Naging masaya ang gabi ng pamilya at pagsapit ng umaga. Lumipas ang araw sa dating gawi. Palaging nakahiga ang ama. Tuwing umaga ay nasa palengke ang ina. Si Elisio at ang mga kapatid na lalaki naman, wala pa ring humpay sa pagtatanong sa mga kapitbahay kung sino ang pwedeng malapitan na makakagamot sa ama. Ngunit ang hindi alam ng pamilya,
Ang biro ng ama ang huling salitang maririnig nila mula dito dahil ng sumunod na gabi. Naabutan nila itong hindi na humihinga sa kinahihigaan. Sa sobrang pagkabigla ni Eliseo, buong gabi siyang walang imik, walang luha at nakatulala lamang sa kawalan. Hanggang sa namalaya na lamang na nasa kabaong na ang ama. Sa unang gabi, umupo lamang siya sa tabi ng ama habang ni isang salita ay wala pa ring binibigkas. Hinayaan lamang ito ng pamilya dahil sobrang lapit nilang mag-ama at naiintindihan nilang mahirap tanggapin. Sa ikalawang gabi ng lamay, dito na pumasok sa isipan ni Eliseo ang katotohanan patungkol sa ama. Walang oras na natuyo ang mga mata. At ayon dito, napakahirap na kahit gaano mo pa ipaglaban ang buhay ng isang tao. Pag oras mo na, wala na talagang makakapigil. Habang pinagmamasdan ang mukha ng ama, tumakbo sa isipan ng binata lahat ng alaala na kasama niya ito. Hindi mawari ang nararamdaman, kaya ipinikit na lamang ang mga mata. Sabay bumulong ng panalangin na sana'y makayanang mamuhay nang wala na ang tatay. Napadilat naman ito nang biglang may boses ng matanda na nagsabing, ayon dito, base sa bangkay, lason ang kinamatay ng ama at bantayan itong maigi dahil naggalat ang mga ebwa. Magtatanong pa sana si Eliseo, ngunit tumalikod na ang matanda at diretsong lumabas ng tahanan. Nakaramdam siya ng pagod at hilo, kaya tinawag muna ang kapatid para pumalit sa pagbabantay. Habang nakahiga sa kwarto, narinig nito ang mga yabag sa bubong ngunit hinayaan na lamang niya dahil baka mga galang pusa lamang na naglalakad kaya dumiretso na sa pagtulog. 4:00 na madaling araw nang magising si Eliseo. Naalalang hindi pa pala natutulog ang mga kapatid. Kaya kagad niya itong pinalitan sa pagbabantay. Sa loob ng 8 gabing burol ay wala namang aberya sa tahanan. Nakakarinig lamang si Eliseo ng mga yabag sa bubong. Ngunit sinawalang bahala dahil sa pusa lamang ito. At hindi rin naniniwala ang pamilya sa mga aswang. Hanggang sa sumapit ang 9 na gabi. Ito na ang huling lamay. Madaming tao ang pumunta kaya hindi na mawari kung sino ang mga labas-pasok ng tahanan. Nanatili lamang si Eliseo sa tabi ng ama, kumakausap sa mga dumudungaw. Habang ang ina at ibang kapatid naman, abala sa pagluluto, paghuhugas, at pagpapapasok ng iba pang mga nakikilamay. Bandang 12:00 ng gabi, nakaramdam ng pagkaihi si Eliseo. Dahil abala ang lahat, hindi na ito nagdawag pa na makakapalit. Saglit na iniwanan ang bangkay ng ama. Habang umiihi sa palikuran, nakatulala itong sumisilip sa maliit na butas ng kawayang pader. Napakurap ang binata. May nakita ito na kakaibang nilalang. Kasing laki lamang ng normal na tao. Buhaghag ang buhok. Malaki ang matang purong puti. May mahabang kuko at higit sa lahat, nakakaagaw pansin ang tenga nitong tila maladahon. Dali-daling lumabas ng palikuran sa Eliseo para sana tignan ngunit mabilis na tumakbo ang nilalang. Kaya hindi niya naabutan. Walang ano-ano
Naging sobrang dilim ng paligid at sa tahanan. Namatay lahat ng ilaw. Tumakbo si Eliseo papunta sa kabaong ng ama. Pagkarating doon ay pati ang maliit na gasera na katabi. Namatay din. Halos wala nang maaninag ang mga tao na mga oras na yon. Sumisigaw na din ang ina ni Eliseo. Nabilisan ang pagkuha ng apoy na pwedeng ipansindi. Ngunit napakabagal ng ibang kapatid. Sa gitna ng dilim, napahawak na lamang si Eliseo sa kabaong ng ama. Naramdaman na tila may gumagalaw kaya naman. Kinapa niya ang paligid ng kabaong. Ngunit wala namang nahawakan na kamay o ano paman. Biglang umalingasaw ang napakabahong amoy sa tapat. At dumating na din ng isa sa mga kapatid na may dalang isang gasera. Iniabot ito kay Eliseo para ilagay sa ibabaw ng kabaong. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita na wala na itong laman. Napapikit na lamang ng saglit. At sa muling pagdilat ay tanging maliit na una na lamang ang natira. Sa puntong yon, walang nalabas na ni isang salita sa bibig ni Eliseo. Kaya nang makalapit ang ina, tsaka lamang nabulabog ang lugar dahil nagsisigaw ito sa nakita. Lahat ng nakikilamay dumungaw sa ataol at wala ni isang hindi nakaramdam ng kilabot. Napakaingay sa lamay dahil lahat ay may opinyon sa dapat gawin. Natigilan ang lahat nang may boses ng matanda na sumigaw galing sa labas. Habang naglalakad papasok, nagwika ito ng salitang Ebwa. Dire-diretso lamang na lumapit kay Eliseo. Nagsenyas sa mga tao na huwag mag-ingay. Natahimik naman ang mga ito at nang tuluyang kumalma ang paligid. Tinapik nito ang balikat ng nakaupong si Eliseo. Pagkatitig ng pinata, nabatid niyang ito ang matandang lumapit noong ikalawang gabi ng burol. Pakiramdam ko, pinaliwala mo lang ang biling ko patungkol sa mga Ebwa. Kung hindi mo pa alam ang uri ng aswang na yon, sila ang mga nagbabantay sa mga bangkay para kainin. Hindi naman magagawang umatake ng mga ito kung sa loob ng unang 9 na araw, babantayan na ang bangkay lalong-lalo na ang ilaw sa paligid. Pag nalampasan mo ang 9 na araw, hindi na ito pag-iinteresan pa dahil para sa kanila, paso na ito. Wika ng matanda. Pagkarinig ni Eliseo ng mga salitang 9 na araw, naalala nito ang bilin ng ama. Noong huling gabi niya itong nakasama. Labis siyang nagsisi dahil wala ni isa sa pamilya ang nakaalala at tinuring na biro lamang ito ng ama. Dumungaw naman ang matanda sa natirang ataol at may binanggit na usal. Matapos yon, sinabi nito kay Eliseo na hindi na matatagpuan pa ang ama dahil tuluyan na itong pinagpiestahan ng mga nilalang. Hindi na din nagtagal ang matanda at umuwi na ito. Dahil sa sobrang kilabot na mga nakilamay, unti-unti na ding nagpaalam ang mga ito na uuwi na. Nang tuluyang makaalis ang mga tao sa lugar, tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pamilya. Si Eliseo ay tulalang nakatitig sa ataol. Ayon dito, halos mabaliw siya sa pangyayari. Sinisisi ang sarili sa pagkawala ng bangkay ng ama. Wala ding nakatulog ng gabing yon dahil sa naramdamang kababalaghan. Kinaumagahan,
Iniligpit na ng ina ang ginamit sa lamay. Sinara na lamang ang ataol at binasura. Malungkot ang ora ng tahanan. Hindi pa rin nila matanggap ang nangyari sa ama. Isang buwang hindi lumabas ng tahanan si Eliseo. Halos palaging tulala sa kwarto. Ngunit hindi naman siya pinabayaan ng ina at ng mga kapatid, kaya unti-unti din siyang nakabangon. Isang beses lumabas ito ng tahanan. Naglakad-lakad para makalanghap ng sariwang hangin. Habang nagmumuni sa gilid ng napakalawak na palayan, may boses ng lalaki na biglang bumulong sa kaliwang tenga ni Eliseo at sinabing, "Mukhang napagtagumpayan na ng iyong ina ang napakatagal na naming binabalak." Bulong ng boses. Pagtalingon ni Eliseo, wala naman itong nakitang tao sa paligid. Dahil sa narinig, minabuti na lamang ng binata na umuwi ng tahanan at ibahagi sa pamilya. Pagkarating, kaagad nitong tinanong ang ina tungkol sa narinig. Mariin naman itong nagwika na wala siyang kinalaman sa sinasabi ni Eliseo. Ngunit dahil sa lubos na kilala ng binata ang ina, alam ni Eliseo na hindi ito nagsasabi ng totoo. Ngunit hindi naman siya nagpumilit pa at pilit na lamang kinalimutan ang narinig. Lumipas ang mga araw. Naging iba ang pakikitungo ng ina kay Eliseo. Hindi na masyado nakikipag-usap sa anak. Binaliwala na lamang ito ng binata. Nagpatuloy na lamang sa responsibilidad sa buhay, lalo pat wala na ang ama. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, unti-unti nilang natanggap ang pagkawala ng ama. Ngunit nagulat na lamang ang mga ito ng isang araw. Hindi na nila nakita ang ina. Hinanap pa nila ito sa buong baryo. Ngunit wala man lang naiwan na bakas ang ina. Hanggang sa sumuko na lamang ang mga ito. Ilang dekada na ang nakalipas magmula nang mangyari ito kay Eliseo. Ngunit hindi pa rin mawala ang tanong sa isipan kung ano nga ba ang koneksyon ng ina sa nilalang na tinatawag na Ebwa. Maraming salamat nga pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, napapatanong ako ano kaya talaga yung koneksyon ng nanay ni Eliseo doon sa mga Ebwa? May kinalaman kaya talaga ito? Hindi mo rin talaga masabi yung totoo. Kasi malay mo, yung nanay na kasama nila, hindi naman pala talaga ito yung tunay nilang nanay. Posibleng namatay na ang nanay nito at napalitan. Pero posible din naman na yung mismong nanay nila ang may dahilan ng pagkamatay ng tatay nila. Hindi natin masasabi, no? Ano sa palagay nyo? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy nyo pong suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muli. Paalam.